kilala nyo ba ito at nakapaglaro ba kayo nito? Gorebox? Opo, we're familiar with Gorebox. Alam niyo po yung sandbox games po. Sandbox games po. I remember, maganda po, narinig ko po yung pag-usapan niyo po, yung mga nilalaro po natin nung bata po tayo. If you remember po, kunwari, when you play your typical computer game, medyo narrative-driven po siya. There's a quote-unquote a right way of playing it. May sundan po tayong storya. Mga sandbox games po kasi, like Roblox and Gorebox, very very creative for a child. No? Pag naglalaro po kayo ng sandbox game, essentially, pwede po nilang gawin kahit anong gustong gawin nila. They can create their own objectives, they can create their own environment. So from a creative standpoint, maganda po sana para sa mga bata. However, that same freedom po, pag hinayaan mo naman, and depending on the amount of control provided to the child, medyo katulad po ng Gorebox. Unlike Roblox, ang Gorebox po talaga, medyo open-ended distraction po talaga siya Medyo may graphic depictions po talaga ng violence, ganyan. And so, of course, as parents ourselves, medyo harmful po talaga siya. It's really something that older people should be playing. It's really not designed for minors. Para sa bata, para sa mga minor. Ano ho ba nakikita ron? Paano ho ba laro nun, attorney? Patayan, barilan talaga? Opo, it is essentially, ano po talaga, although wala po siya talagang narrative na yun po yung talagang mangyayari, medyo yung graphics po niya, when you, like I said, open-ended po siya, kahit ano po yung pwede mong gawin. Pag naglagay ka ng kaaway, medyo violent po yung pagkakadepict kung paano i-dispose yung mga ginawa mong kaaway doon sa laro. Ano po ito? Kailangan may kalaro ka, may kalaban kang iba? O parang ML? O sarili mo lang na gagawa ka lang ng kalaban mo? And yan ako, sa sobra pong open-ended ng Gorebox, you can play it alone or even interact with others.